basura nyo, itapon nyo. Tapon, tapon, tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Ito ang San Andres Market na nasa Calle Leverisa, Malate, Manila. Nagsimula ito bilang talipapa noong 1970s at naging sikat ito sa iba't ibang mga tindang prutas, karne ng baboy, manok at ang pinakasikat dito, ang tapa. Patuloy na pinaganda ng mga nakaraang lokal na administrasyon ang palengkeng ito, partikular sa programang Buhay ng Maynila ng dating alkalde ng Maynila na si Joselito Atienza na ngayoy kalihim ng DENR. Iba't iba ang opinyon ng mga tao tungkol sa sistema ng pagtatapon ng basura sa palengke ng San Andres. Ang karamihan sa amin, pagdating ng truck ng basurahan, kanya-kanya kami tapon. Twice a day yun ang daan ng basura dito. Sa gabi, halo sa umaga na. Tapos, ngayong araw ito, maya-maya, mga 9 to 10 o'clock in the morning. Masasabi na malaki ang naging pangulad nito sa paglipas ng panahon. Ang dating sahig na lupa ay naging sementado. Tapos lagi nakaputik yung paa namin. Ngayon naman, medyo malinis siya. Mga taon na po. Ako, kung sakay ang mamang ko, nagtitinda rito. Sumunod ang kapatid ko, si General Almando, naging director ng Western Police District. Tindero siya ng halo-halo at palabok sa palengke ng San Andres. Nalipat sa akin. Ako na ngayon nagtitinda. Cook food section. Sa aming paglilibot, nakita namin ang sistema ng patubig. Iisa lamang ang kanilang pinagkukunan, isang manifestasyon ng sobrang kakulangan ng suporta ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Wala na po kayong ibang source ng tubig. So lahat po ng mga tindera po nyo, pagbibuwan. Bali, ako po nag-i-give yung lahat. Tapos babayaran. Sa katunayan, ang tubig na nanggagaling dito ay ginagamit ng mga tindera ng sa malamig. Sa unang tingin, mukhang masarap at nakatatakam. Ngunit, sigurado ka bang malinis ito? Upang pagibayuhin ang aming pag-aaral, minabuti namin na kausapin ang mga otoridad na namamahala sa palengke. Ipaniliwanag sa amin ang mga sistemang umiiral sa pagtatapon ng basura. Maraming mga solusyon ang kanilang naibigay upang maibsan ang problema sa basura. Inaantay nila yung truck ng basura. Pagkatapos, hindi nila pinapalabas yung mga basura dito sa loob ng palengke hanggang wala yung truck. Kasi maiipon lang sa labas eh. Ngayon, pagka nandiyan na yung truck ng basura, kasi hindi yung ganyan ang kunan. Alam mo, kahit anong sabi namin dito sa mga tindera, hindi rin nasusunod. Sa umpisa lang, pag meron lang tinatawag na order, yung mga yung pinili sa akto. So masasabi niyo po na sumusunod sila dahil merong rules, hindi dahil sa Kasi nga, parang pag ano ng tao, sa umpisa lang, pero sa susunod, Wala na. ano pong mga sangkar pangaparusa niyo po? Well, pinakita lang namin, sila lang namin. Ganun lang, hanggang puro sabi lang. Wala naman pong bayad, yung mga fine po. Wala po, wala. Wala naman po. Kaya dapat magkaroon talaga ng batas na kalangipin yung tungkol sa basura. Sama-sama na. Nagkaroon po ba ng problema dati sa baha po or dahil sa basura? Sa paligid po, wala naman. Dito ba nagkaroon ng baha nung ano? dyan sa Along Liberisa. Ngayon po meron pa rin, wala na rin. Wala. Dati lang po nung hindi pa masyadong maayos. Ano naman yun eh, problema talaga ng Maynila eh, di ba? Plastic. Araw-araw mabili nila yung plastic. Pero kung mawawala ang plastic, ibabalik din sa supot na yung dati hindi may wax na hindi kagana na doon. Siguro mababawasan ang ano ng baha at yung pollution. Kasi hanggat nandiyan ang plastic. Tama si Mang Boy sa sinabi niya. Ang plastic ay mahigit 100 taon nang kilala ng mga tao,
pero ito'y naging sikat at nabibili ng mura ng mga tao noong 1960s na lamang. Daan-daang taon bago matunaw ang plastic. Hindi lang panay tigas ng ulo ang pinapairal ng mga tindera dahil ang iba sa kanila ay gusto rin ang malinis na pwesto. Nililinis ko rin po ba yung paligid niyo dahil po sa rules o parang maganda rin sa tingin niyo na naging malinis? Pareho. Pareho. Dahil sa rules, saka kasi gusto niyo rin, may ano dito may ano, ba't may yung master yung tinatawag. kailangan. Mag-iikot yung dito pag marumi yung pwesto mo, sisitahin ka. Kaya kailangan malinis. Mga anong oras po? May time po ba yung mga maduduming area? Wala naman. Ewan ko lang sa mga naglilinis kung Nagsasabihan lang po yung Kahit ang karamihan ay umaasa lamang sa tubig na galing sa gripo, may iba pa ring naninigurado sa kalinisan. Ang mga tao ay may iba-ibang pananaw sa kapaligiran. Bakit nga ba kailangan pa ng batas para lang matuto ang mga tao? Hindi ba pwedeng kusa na lang nilang itapon sa tamang lugar ang mga basura nila? It's a universal. When you talk of rules and laws, those are two cultural concepts which are universal. And how do you attain that society to be able to strike a balance? You need rules. You need policies, you need guidelines, you need frameworks, you need a system. So it's not just the Filipinos that need that. Everyone else need that, for that matter. So yes, there are abiding citizens, but just to ensure peace and order, that's a check and balance. See, those are formal sanctions, as we call. There are informal sanctions. It goes down to personal self-value, conviction, and principle. What set are you? Are you a person? background ng ano. Nasa sa inyo na yan ngayon kung sa tingin nyo mali ang pagtrato nyo sa kapaligiran. Sa kaduluduluhan, sino nga bang maapektuhan?